Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, tatalakayin natin ngayon ang batas sa pamamaraan ng paghaplos sa sapatos o kaya ay sa medyas. Ito po ay napaka-importante sa ating mga mananampalataya na mga Muslim nang sa ganun alam natin ang bagay na ito kung saan ito ay pagpapadali sa ating relihiyong Islam. At ang paghaplos sa sapatos o ng medyas ay ito po ay ang tinutukoy natin dito ay sa sala. Pag tayo po ay gusto natin magsagawa ng sala, ay hindi na po natin kailangan pang hugasan uli ang ating paa, kundi hahaplusin na lamang natin ang ating sapatos o kaya ang medyas. Ang bagay na ito ay napagkasunduan ng ating mga scholar at ito ay pinadali sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at ng ating relihiyon, nang sa ganun na hindi tayo nahihirapan sa bagay na ito kung saan tanggal ng sapatos o medyas. So dito, ito po ang daan para mapadali sa atin ang bagay na ito. Sa sunna ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay maraming katibayan o hadith na naisalaysay o naitala ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay ginawa niya ito at ipinag-utos niya rin. At si Ahmad bin Hanbal, sinabi niya na halos nasa 40 hadith at wala siyang masasabing duda na talagang ito ay pinahihintulutan ang paghaplos sa medyas o ng sapatos. Sinabi pa ni Hasan al-Basri na halos ang hadith na naitala sa paghaplos sa sapatos ay nasa 70 mula sa mga sahaba ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na sila ay naghaplos ng kanilang mga sapatos. Isa na dito ang halimbawa, ang hadith ni Jarir bin Abdullah na sinabi ni Jarir na ra'aytu Rasul sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawadda'a wa masaha ala khufayhi. Nakita niya ang Propeta sallallahu alaihi wasallam na nung siya ay umiihi, nasira ang kanyang wudu, then nagwudu siya at hindi na niya hinugasan uli ang kanyang paa, kundi hinaplos na lang niya ang kanyang sapatos. At sinabi ni Al-A'mash an Ibrahim na ito ay nakakamangha ang hadith na ito dahil tunay na ito ay totoo dahil si Jarir ay nag-Muslim pagkatapos na maibaba ang katibayan mula sa Quran tungkol po sa paghaplos sa sapatos. At pasok din dito ang katulad ng sapatos na tinatakip sa ating paa, katulad po ng mga medyas na mga makakapal, na katulad ng mga tela na ginagamit natin o yung mga medyas na kasalukuyan po sa panahon natin ngayon. Ang mga kondisyon sa paghaplos ng sapatos o ng medyas, unang-una na kinakailangan na makumpleto po natin mga kapatid, ay lubusuhuma ala taharatin. Kinakailangan ay bago natin ito isuot, ay kinakailangan po ay nakapagwudu muna tayo. Nakapagwudu muna. Hindi pwedeng mauna yung pagsuot bago kayo magwudu. Ayon sa hadith ni Al-Mughira, kuntum an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, fa ahwaytu li anja khufayhi. Nung time, sabi niya, nung panahon nakasama ko ang Propeta sallallahu alaihi wasallam sa isang paglalakbay at sinubukan ko na tanggalin ang sapatos ng Propeta sallallahu alaihi wasallam at sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, iwan mo at huwag mo nang tatanggalin dahil isinuot ko yan na dalisay na ang aking paibig sabihin, nahugasan ko na ang paa ko. So hinaplos na lang ng Propeta sallallahu alaihi wasallam at hindi na niya tinanggal ang kanyang medyas. Pangalawa, kinakailangan ay matakpan yung paa. Yung nadadaanan ng tubig sa paa mo, ay kinakailangan po yun na matakpan din ng sapatos o ng medyas. Yun po ang pangalawang kondisyon. Pangatlo, kinakailangan po yung medyas o yung sapatos na gamit natin ay hindi po ninakaw, hindi inagaw, o kaya ay hindi ito galing sa mga ipinagbabawal na susuotin natin katulad ng silk na mula sa silk na samantalang pwede naman itong para sa mga babae, pero sa atin ito ay ipinagbabawal. Okay? So, pang-apat ay kinakailangan po yung sapatos o yung medyas ay hindi po siya marumi o kaya ay galing sa balat ng baboy o kaya ay galing sa
balat ng asno, dahil ang asno po na inaalagaan ay haram po ito na kainin natin. At ang panglima ay kinakailangan po ay hindi po kayo lumagpas sa takdang panahon na itinakda po ng batas sa bagay na ito. Halimbawa, sa isang residente, hindi naman biyahero, hindi maglalakbay, mayroon siyang 24 hours na paghaplos ng sapatos o ng medyas, at sa isa namang ay ibig sabihin yung residente ay 24 hours at ang isang naglalakbay ay nasa 72 hours, 3 araw at 3 gabi. Ngayon, dadako tayo ngayon sa mga o yung kanyang panahon kung kailan ito, gaano katagal na pwede ka maghaplos ng sapatos o ng medyas. Ang tagal nito mga kapatid ay sa isang residente 3 araw o ay isang residente is 24 hours. Ibig sabihin, meron siyang pagpapahintulot na hindi niya tanggalin ang kanyang sapatos o medyas, hahaplosin na lamang niya. At ang isang biyahero ay meron siyang 72 hours. Ayon sa hadis ni Ali radhiyallahu anhu na sinabi niya, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa ayamin walayalihin lil musafir wa yawman walaylatan lil muqim. Ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam na isang araw sa isang gabi sa isang residente at 3 gabi at 3 araw sa isang biyahero o maglalakbay. Ngayon, dadako tayo ngayon sa mga nakakasira. Kapag naisuot na ninyo, nagsimula na pong oras nyo, mayroon pong nakakasira dito. Unang-una nakakasira dito ay katulad din po ng katulad halimbawa yung kailangan mong maligo, kailangan mong maligo, so dito kailangan mong tanggalin, kailangan mong tanggalin dahil sabi ni Safwan bin Asal ay inutusan kami ng propeta sallallahu alaihi wasallam na kapag kami ay nasa biyahe na wag tanggalin ang aming mga sapatos o kaya medyas maliban na lamang kung sila ay nilabasan yung kinakailangan na maligo, yung nakipagtalik sa asawa, so hindi pwede na haplusin mo, kinakailangan mo tanggalin upang maligo. Pangalawa, kapag lumabas yung paa mo, isang sapatos lumabas yung paa o yung dalawang sapatos lumabas doon yung paa mo, o sa medyas lumitaw, yung dapat nahugasan, so lumitaw yun, sabi dito ng mga ulama, ito ay masisira ang ating paghaplos. Pangatlo, pag tinanggal mo yung isa sa sapatos mo, tinanggal mo. Pag tinanggal mo yung isa sa sapatos mo, ayon sa karamihan sa mga scholar natin, ay sira po ang inyong paghaplos sa medyas. At pang-apat, ay lumagpas na po kayo sa oras na itinakda, yung 24 hours sa isang residente at 72 hours sa isang biyahero. Ngayon, saan magsisimula ang paghaplos sa medyas? Magsisimula ang paghaplos sa medyas kung kailan, sabi ng ibang mga ulama, kung kailan sabi nila, kung kailan nasira ang iyong wudu at naisuot mo na yung medyas o ng sapatos. Pero kung titingnan natin, magsisimula po ito kung kailan mo na nahaplos ang medyas mo. Kung kailan nasira ang wudu mo, hindi na wudu ka ulit, hindi hinaplos mo, doon po magsisimula ang oras kung kailan nagsimula kayong maghaplos at hindi po magsisimula kung kailan po kayo ay nasira ang wudu, kundi kung kailan po kayo nagsimulang maghaplos. Ngayon, paraan ng paghaplos. Paano ang paraan ng paghaplos? Ang paraan ng paghaplos, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay sa ibabaw lang nung paa. Okay? So, pwede niyong pagsabayin, hugasan yung dalawang kamay nyo at haplusin ninyo ang nasa ibabaw ng paa nyo. At hindi po yung sa gilid ng mga paa ninyo o sa ilalim ng mga paa ninyo, hindi na po yung kailangan na hugasan. Dahil lang ayon sa hadis ni Al-Mughira bin Shu'bah, ra'aytu sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'ala al-khuffaini 'ala dhahirihima. Nakita ko ang propeta sallallahu alaihi wasallam na hinaplos niya ang kanyang medyas o sapatos sa ibabaw lang. Yung kanan sa kanan, yung kaliwa sa kaliwa, sa ibabaw lang at isang beses lang po, mga kapatid. Yun lang po ang importante doon. Kaya nga sabi ni Ali radhiyallahu anhu, law kana ad-dinu bir-ra'i lakana asfal al-khuffi awla bil mas min a'lahu. Kung ang relihiyon natin ay ito lang ang pag-iiralin natin, opinion, ay mas mainam dapat na haplusin ang ilalim kasi doon yung marumi. Pero wakad ra'aytu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabi niya yamsaw ala dhahiri khuffihi, dahil nakita ko ang propeta sallallahu alaihi wasallam na ang hinaplos lang niya ay ang ibabaw lang kanyang sapatos. Yun lang, ibabaw lang po, isang beses lang po. Lalagyan mo yung kamay mo ng tubig, tapos pagpag mo, tapos haplusin mo yung ibabaw ng sapatos mo o ng medyas mo. So, ganun lang po kadali, mga kapatid. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.